Magandang araw sa iyo, kapatid. Kamusta ka ngayon? Bago natin simulan ang panalangin natin ngayong umaga, gusto ko munang imbitahan ka na mag-pause sandali. Huminga ng malalim at iset ang puso't isip mo sa presensya ng Diyos. Alam mo ba, sa dami ng ginagawa natin araw-araw, trabaho, school, errands, bills, deadlines, minsan nakakalimutan na natin kung sino ang dapat nating unahin, si Lord. Pero ngayong araw, gawin nating kakaiba, gawin nating espesyal. Simulan natin ito hindi sa pag-scroll sa phone, hindi sa pag-check ng emails, kundi sa pagdarasal, sa paglapit sa Diyos. Kasi kapatid, may kapangyarihan ang panalangin, lalo na sa umaga. Kapag inuuna mo si Lord, parang sinasabi mong, ikaw ang una kong iniisip, Lord. Ikaw ang source ng lakas ko ngayong araw. Kaya bago tayo manalangin, mag-reflect muna tayo saglit sa salita ng Diyos. Kasi ang pagdarasal ay hindi lang basta paghingi. Ito ay pakikipag-usap sa isang ama na nagmamahal sa atin at laging handang makinig. Handa ka na ba? Tara, samahan mo ako. Pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Mark chapter 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na tahimik upang manalangin. Grabe no? Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, gumigising ng maaga para magdasal. Hindi siya naghihintay ng tamang mood. Hindi siya naghihintay matapos ang lahat ng gawain. Inuuna niya ang panalangin. Kung si Jesus nga na perfect na, walang kasalanan, at may direct connection sa Ama, ay nanalangin pa rin. Tayo pa kaya? Minsan kasi, iniisip natin na okay lang na ipagpaliban ng prayer. Mamaya na lang ako magdadasal. Pero ang totoo, minsan yung mamaya nagiging hindi na. At bago mo pa namalayan, ubos na ang araw mo. At hindi mo man lang nakausap si Lord. Pero sa Mark chapter 1:35, tinuturo sa atin ni Jesus ang tamang priority. Prayer muna bago lahat. Tahimik, maaga, at totoo. Yan ang prayer life ni Jesus. Kapatid, hindi mo kailangang perpekto para lumapit kay Lord. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at tapat na oras. Kahit ilang minuto lang, basta buong puso. Kaya ngayong umaga, habang tahimik pa ang paligid, samahan natin si Jesus. Gawin nating habit ang manalangin, gaya ng ginawa niya. Kapatid, tanungin natin ang sarili natin, bakit nga ba mahalaga ang panalangin tuwing umaga? Simple lang. Kasi kung paano mo sinimulan ang araw mo, kadalasang ganun din ang takbo nito. Kapag sinimulan mo sa ingay ng mundo, social media, stress, init ng ulo, madalas, buong araw mong dala yan. Pero kapag sinimulan mo sa presence ni Lord, iba ang dalang peace. May inner calm, may direction, at may assurance ka na hindi ka nag-iisa sa mga gagawin mo. Sa Colossians chapter 3:1-2, sinasabi, tuon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Ibig sabihin, bago ka pa makonsume ng worries ng mundo, bills, deadlines, problema, ituon mo muna ang puso mo sa langit. Ang panalangin ay parang paglalagay ng spiritual armor. Hindi nito inaalis ang laban, pero binibigyan ka nito ng lakas at wisdom para harapin ito. Kaya kung gusto mong maging productive, kalmado, at puno ng pag-asa sa buong araw, don't skip your morning prayer. Hindi ito about sa haba ng dasal. Kahit 5 minutes lang, basta tunay. Kasi si Lord, hindi tumitingin sa dami ng salita, kundi sa totoo mong puso. Kaya ngayon, ayain mo si Lord na samahan ka ngayong araw. Ibigay mo sa Kanya ang takot, kaba, at kahit yung schedule mo, siya na ang bahala. Promise, iba ang araw mo kapag siya ang nauna. Tara, sabay tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito. Gising pa ako, humihinga, at may panibagong pagkakataon. Lahat ito'y biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo na laging bago tuwing umaga. Ngayon pa lang, inilalapit ko na ang buong araw ko sa iyo. Ikaw ang aking sandigan.
Ikaw ang una kong gustong kausapin bago pa man magsimula ang lahat. Bigyan mo po ako ng kapayapaan, Panginoon. Kapayapaang hindi galing sa mundo, kundi galing sa iyo lamang. Kapayapaang nagpapakalma ng isip at nagbibigay katahimikan sa puso, lalo na sa gitna ng kaguluhan o pag-aalala. Punuin mo ang puso ko ng tiwala. Hindi ko man alam kung anong haharapin ko ngayon, pero alam ko, ikaw ang kasama ko. Nauuna ka sa akin. Inaayos mo na ang landas kahit hindi ko pa ito nakikita. Panginoon, hinihiling ko ang proteksyon mo. Protektahan mo ako sa lahat ng aking pupuntahan mula sa mga panganib, maging sa mga maling desisyon at sa mga bagay na maaaring makasira sa relasyon ko sa iyo. Bantayan mo rin ang pamilya ko, ang aming bahay, ang aming katawan, ang aming puso. I-cover mo kami ng banal mong presensya at ng iyong banal na dugo. Bigyan mo po ako ng karunungan sa bawat desisyong aking gagawin. Tulungan mo akong kumilos ng may pag-ibig, ng may disiplina at ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong ako'y malilito, ipaalala mo sa akin ang iyong mga pangako. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking tagapagturo. Panginoon, ikaw rin ang tagabukas ng pintuan. Buksan mo ang mga oportunidad na ayon sa plano mo. Mga pagkakataong magdadala ng tagumpay, hindi lang sa panlabas, kundi maging sa loob ng puso ko. Kung may negosyo man, trabaho, o pangarap na matagal ko nang ipinagdarasal, ikaw po ang magtakda ng tamang oras. Bigyan mo rin ako ng kalakasan para talikuran ng tukso. Alam kong hindi ko ito kaya ng mag-isa, kaya umaasa ako sa iyo. Gabayan mo ang puso ko para huwag lumihis sa landas mo. Tulungan mo akong mamuhay ng may kabanalan, kahit sa maliliit na bagay. At higit sa lahat, nagnanais akong maging mapagpasalamat. Hindi man perpekto ang lahat, pero ang presensya mo ay sapat na. Salamat sa bawat hininga, salamat sa bawat tao sa paligid ko, at salamat sa bawat pagkakataon na lumapit sa iyo. Panginoon, ikaw ang una kong pinili ngayong umaga. At alam kong kapag ikaw ang inuuna, lahat ay sumusunod sa ayos. Punuin mo ako ng iyong espiritu. Gamitin mo ako mo ngayong araw upang maging liwanag at daluyan ng iyong pag-ibig. Inaangat ko sa iyo ang buong araw na ito, lahat ng plano, pangarap, at kahit ang mga takot. Ikaw na ang bahala, Panginoon. Magtitiwala lang ako sa iyo dahil hindi mo ako kailanman pinabayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo ito mula sa puso. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit kay Lord. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago manalangin. Ang kailangan lang niya ay isang pusong totoo. Kung pagod ka, broken ka, naguguluhan, that's okay. Sa totoo mo lang, mas gusto ni Lord na lumapit tayo sa Kanya ng totoo kaysa magpanggap na okay tayo. Hindi siya naghahanap ng performance, kundi relationship. Kaya ngayong araw na ito, hinihimok kitang gawin mong habit ang pagdarasal sa umaga. Kahit 5 minutes lang, bago ka pa magbukas ng social media, bago ka lumabas ng kama, bago ka pumasok sa trabaho o eskwela, bigyan mo si Lord ng unang bahagi ng araw mo. Hindi kailangang mahaba o magarbo. Isang tahimik na paglapit, isang simpleng good morning Lord, lead me today. Minsan yun na ang kailangan mo para magbago ang buong araw mo. Kapag inuna mo si Lord, makikita mong may kakaibang kapayapaan, focus, at tapang kang mararamdaman. Hindi nawawala ang problema, pero andun ang assurance na kasama mo siya. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ready ba akong simulan ang bawat araw kasama si Jesus? Hindi ito tungkol sa religion lang, kundi relasyon. At ito ang pinaka-importanting relasyon sa buong buhay mo. Kaya, simulan mo bukas o kahit mamaya. Magdasal ka, magpakatotoo ka, at hayaan mong si Lord ang kumilos. Kapatid,
Kung natouch ka ng panalangin natin ngayon, i-type mo ang amen sa comments. Hindi lang yan simpleng salita. Isa yang declaration ng pananampalataya mo at agreement sa mga biyayang ipinagdasal natin. At kung meron kang pinagdadaanan ngayon, problema sa pamilya, trabaho, kalusugan o relasyon, i-share mo sa comments kung ano ang gusto mong ipagdasal. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para ipagdasal ka. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Panalangin ko na ngayong araw ay mapuno ka ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, na kahit anong mangyari, maramdaman mo ang presence ng Diyos sa bawat hakbang mo. Naway i-cover ka ng kanyang proteksyon, i-guide ang iyong mga desisyon, at i-fills ang puso mo ng pagmamahal at pag-asa. Lord, lahat ng nanonood ngayon, buksan mo ang langit para sa kanila. Bigyan mo sila ng kaginhawaan, kalakasan, at katugunan sa mga panalangin nila. At higit sa lahat, iparamdam mo sa kanila na hindi mo sila kailanman iwan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kung napagpala ka ng video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang prayer and encouragement videos. I-share mo rin ito sa isang kaibigan o kapamilya na alam mong kailangan ng panalangin ngayong araw. Tandaan mo, araw-araw ay bagong simula at sa bawat umaga, may bagong pag-asa. Basta kasama mo si Lord. God bless you, kapatid.